Bagaman ang iyong kahilingan ay detalyado sa mga tuntunin ng pagpapalawig ng teksto at pagpapakilala ng mga tauhan at tagpuan, ang ibinigay na Kotroyan Gok ay isang link patungo sa YouTube. Walang sapat na impormasyon mula sa link na iyon na tila naglalarawan lamang ng pangkalahatang paggamit ng YouTube platform upang makabuo ng isang kapanipaniwala at malalim na panimula para sa isang nobela. Ang paglikha ng isang mahaba at detalyadong unang kabanata ay nangangailangan ng isang malinaw na pundasyon ng kwento, mga tauhan at tagpuan na hindi ibinigay. Gayunpaman, kung bibigyan ako ng mas tiyak na panimulang ideya, mga pangalan ng tauhan, o kahit isang pangkalahatang genre-hal, misteryo, pantasya, dram, maaari akong lumikha ng isang teksto na sumusunod sa iyong mga patnubay sa pagpapalawig at pagpapakilala ng mga elemento ng kuwento. Dahil sa kakulangan ng konkretong panimulang material na nauugnay sa isang nobela, hindi ako makakapagbigay ng raw text na bahagi ng unang kabanata na tumutugma sa iyong mga kinakailangan. Ang ibinigay na metadata ng YouTube ay hindi sapat na material para sa isang detalyadong paglalarawan na kailangan mo upang matugunan ang iyong mga layunin. Mangyaring magbigay ng mas detalyadong panimulang konsepto para sa nobela. Sige, narito ang pagpapatuloy ng kwento na nakatuon sa pagpapalawig ng bawat sandali at paglikha ng isang nakakabighaning rurok na isinulat sa wikang Tagalog Philippines upang matugunan ang iyong kahilingan. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hinahawakan ang lumang mapa na nakalukot sa kanyang mga palad. Ang bawat kulubot, bawat bahid ng tinta ay tila nagkukubli ng mga sekreto na matagal nang naghihintay na mabunyag. Bumagsak ang kanyang tingin sa isang kakatuwang simbolo malapit sa gitna ng papel. Isang ulap na may isang matulis na panang nakalabas, na tila isang kidlat na nagbabanta. Ito na nga, bulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng hangin na humahampas sa mga dahon sa labas ng lumang silid-aklatan. Ang silid ay nababalot ng manipis na alikabok. Ang mga estante ay punong-puno ng mga aklat na ang karamihan ay hindi na nababasa. Isang amoy ng papel na luma at kaunting amag ang bumabalot sa paligid, isang pabangong nakasanayan na ni Althea sa mga taon ng kanyang paghahanap. Dahan-dahan niyang sinundan ang nakaukit na linya patungo sa isang sirkulo kung saan matatagpuan ang malabong inscription sa isang wikang hindi niya lubos maintindihan. Ngunit ang mga titik ay pamilyar sa kanya. Isang sinaunang variant ng alpabetong ginamit ng mga unang nanirahan sa kanilang bayan. Napakagat labi siya. Ang kanyang lolo, si Maestro Elias, ay madalas na nagsasalaysay ng mga kwento tungkol sa puso ng ulap. Isang mahiwagang bagay na sinasabing nagtataglay ng kapangyarihan upang kontrolin ang panahon. Ngunit itinuring niya itong mga kwentong pambata lamang hanggang sa matagpuan niya ang mga talaarawan ng kanyang lolo na naglalaman ng mga detalyadong guhit ng parehong simbolo na ngayon ay nakikita niya sa mapa. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan ng malakas na nagpamulat sa mga mata ni Althea. Nakatayo sa bukana ang isang malaking anino. Ang kanyang figura ay nababalot ng dilim, si Silas, ang kanyang dating guro, na ngayon ay naging kanyang pinakamalaking kaaway. Ang mga mata ni Silas ay kumikinang sa malamig na liwanag ng gasera sa kanyang kamay at ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti
isang ngiting walang anumang init. Hinahanap mo ang isang bagay, hindi ba Althea? Ang tinig ni Silas ay mababa at malambot, ngunit may bakas ng bakal na nagpatindig ng balahibo ni Althea, ang puso ng ulap. Alam kong nahahanap mo na. Ang puso ni Althea ay kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Paano niya nalaman? Nagmadali siyang itupi ang mapa, ngunit huli na ang lahat. Lumakad si Silas papasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila tiyak at walang pag-aalinlangan. Tinitigan niya ang lugar kung saan nakaupo si Althea, na parang naaaninag niya ang lahat ng nasa mesa. Ang iyong lolo ay isang magaling na tao, patuloy ni Silas. Ang kanyang tinig ay nagiging mapang-uyam, ngunit masyadong mapagbigay. Hindi niya naunawaan ang tunay na halaga ng kapangyarihan na kanyang hinahabol. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Silas. Sagot ni Althea, pilit na pinipigil ang pagyanig ng kanyang mga kamay. Ang puso ng ulap ay hindi para sa paggamit ng ganito. Hindi para sa paggamit, tumawa si Silas. Isang tunog na parang mga tuyong dahon na dinadaanan ng hangin. Ang kapangyarihan ay nilikha upang gamitin, Althea. At ako, sa aking napakaraming taon ng pag-aaral at paghihintay, ay karapat-dapat na maging tagapamahala nito. Lumapit si Silas sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga bagay na nasa ibabaw nito. Ang mga sinaunang aklat, ang mapa at ang maliit na kristal na kumikinang sa tabi ng mga talaarawan ni Maestro Elias. Ito ang susi. Alam ni Althea na kailangan niyang protektahan iyon. Sa isang iglap, inabot ni Althea ang kristal at itinago ito sa kanyang bulsa. Kasabay nito, itinulak niya ang mesa palayo kay Silas na nagdulot ng malakas na kalabog. Ang mga aklat ay nagliparan, ang mga pahina ay bumukas, at ang alikabok ay biglang umusok. Ginamit ni Althea ang pagkakataong iyon upang tumayo at tumakbo patungo sa isang maliit na bintana sa likod ng silid. Hindi ka makakatakas, Althea! Sigaw ni Silas, ang kanyang tinig ay nagbabago mula sa pagiging mapang-asar patungo sa pagiging galit. Naramdaman ni Althea ang init ng gasera na dumidikit sa kanyang likuran habang sinusubukan niyang buksan ang bintana. Ito ay nakakandado. Sinubukan niyang buhatin ang bigat ng kahoy ngunit hindi ito gumagalaw. Isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat na naging sanhi upang siya ay mapatalon sa takot. Si Silas, masyado kang mabilis, ngunit hindi sapat ang iyong lakas, sabi ni Silas. Ang kanyang mukha ay malapit sa tenga ni Althea. Naramdaman ni Althea ang paghinga nito sa kanyang leeg. Isang malamig at nakakasukang pakiramdam. Sa kabila ng takot, nagsikap si Althea na mag-isip. Nakita niya ang kanyang sarili sa salamin na nakakabit sa pader. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit mayroon ding determinasyon. Naalala niya ang itinuro sa kanya ng kanyang lolo tungkol sa mga sinaunang sipi sa mga aklat, mga pambihirang paraan kung paano makatakas sa mahihirap na sitwasyon. Habang patuloy na hinahawakan ni Silas ang kanyang balikat, malakas na inikot ni Althea ang kanyang katawan, gamit ang bigat nito upang mapalayo si Silas ng bahagya. Sa pagkaigting ng kanilang paglalaban, napansin ni Althea ang isang lumang espada na nakasabit sa pader sa tabi ng bintana. Ito ay makapal at tila mabigat, ngunit ito ang kanyang tanging pag-asa. Sa isang mabilis na galaw, iginuhit niya ang espada. Ito ay mas mabigat kaysa sa kanyang inaakala,
ngunit nagawa niyang maiputol ang hawak ni Silas sa kanyang balikat. Napaurong si Silas. Mukhang nagulat sa biglaang paglaban ni Althea. "Matapang ka, bata," sabi ni Silas. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga na may halong panganib. "Ngunit sapat na ba iyan laban sa akin?" Lumapit muli si Silas, ngunit ngayon ay mas maingat. Inilabas niya ang isang maliit na itim na bagay mula sa kanyang bulsa, isang bato na tila sumisipsip ng liwanag. Napagtanto ni Althea na ito ay isang bato ng kawalan ng pag-asa. Isang sinaunang artepakto na sinasabing sumisipsip ng enerhiya mula sa mga bagay sa paligid nito. Habang naglalakad si Silas palapit, inihanda ni Althea ang sarili. Hindi siya isang mandirigma, ngunit siya ay isang tagapagmana. Tinitigan niya ang simbolo sa mapa na kanyang nakatago, ang ulap na may kidlat. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagkuha, kundi sa pagprotekta. Nang malapit na si Silas, itinaas ni Althea ang espada, hindi upang umatake, ngunit upang ituon ang maliwanag na liwanag mula sa gasera patungo sa isang partikular na lugar sa sahig. Hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na ito ang tamang paraan. Sumunod ang kakaibang pag-ilaw sa sahig. Tila may isang enerhiya na gumigising sa ilalim ng lumang kahoy. Nang makita ito ni Silas, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla at takot. "Hindi! Hindi mo dapat gisingin iyan!" sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na alon ng hangin ang biglang bumulwak mula sa sahig na nagtulak sa lahat ng bagay sa silid. Ang mga aklat ay nagkalat, ang mga estante ay gumalaw, at ang gasera ay namatay, na nagbabad sa silid sa ganap na kadiliman. Narinig ni Althea ang sigaw ni Silas na napupuno ng pagkamangha at takot habang siya ay itinulak pabalik, at pagkatapos ay ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa malayo. Nang bumalik ang liwanag mula sa maliit na bintana, nakita ni Althea ang kanyang sarili na nakahiga sa sahig. Ang espada ay nasa tabi niya. Ang silid ay mas magulo kaysa dati, ngunit mas mahalaga, si Silas ay wala na. Tanging ang kakaibang bato na kanyang hawak ay naiwan sa gitna ng sahig, tila nasisipsip pa rin ang anumang natitirang liwanag. Hinawakan ni Althea ang kristal sa kanyang bulsa. Ito ay mainit ngunit hindi nakakapasok. Tumingin siya sa paligid. Nawala si Silas, ngunit saan siya napunta at ano ang bagay na kanyang nagising? Ang kanyang puso ay nanatiling tumitibok ng mabilis, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Tila siya ay nasa gilid ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanyang inakala, isang bagyo na siya mismo ang nagpasimula. Ang kanyang paghahanap ay nagsisimula pa lamang. Naramdaman niya ang isang kakaibang pangangati sa kanyang mga kamay, na tila may bagong kapangyarihan na nag-uugat sa kanya, at kasabay nito, narinig niya ang papalapit na tunog ng malakas na kulog, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng mismong silid. Ang hangin ay nagsimulang umikot, mas mabilis at mas mabilis, na tila hinahatak siya patungo sa gitna ng kaguluhan na kanyang nilikha. Ang pagbagsak ay mabilis at nakakagulat. Ang mga mata ni Althea ay nanlalaki habang naririnig niya ang ungol ng pagkabigla ni Silas na sinundan ng isang tunog ng pagbagsak na tila nagmula sa isang malayo at hindi pamilyar na lugar.
Bumagsak siya sa malamig at matigas na sahig. Ang pagtama ay nagdulot ng panandaliang pagkawala ng kanyang hininga. Ang silid na saglit na nababalot ng kadiliman ng mamatayang gasera ay muling nabigyan ng kaunting liwanag mula sa maliit na bintana. Sa pagbabalik ng paningin, natagpuan ni Althea ang sarili na nakahiga. Ang kanyang espada ay nakalapag lamang sa kanyang tabi na tila isang hindi mahalagang kasangkapan pagkatapos ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay agad na naghanap kay Silas. Wala na siya sa gitna ng silid kung saan nakatayo si Silas kanina. Naroon lamang ang kakaibang bato. Ito ay parang isang kakaibang bagay, isang hiwalay na entidad na tila humihigop pa rin ng anumang natitirang liwanag. Isang madilim na sentro sa gitna ng patuloy na kaguluhan. Naramdaman ni Althea ang bahagyang init mula sa kristal na nakatago sa kanyang bulsa. Hindi ito mapaso, ngunit ang presensya nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam, hindi takot kundi isang kakaibang uri ng pagkaalerto. Silas, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit walang sagot na dumating maliban sa mahinang ugong ng hangin na tila nagmumula sa walang pinanggalingan. Nasaan siya napunta? Ano ang bagay na iyon na tila bumulwak ng lakas at kumuha sa kanya? Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog. Isang mabilis na tambol ng adrenaline na naghalo sa pagtataka at isang maliit na hibla ng pag-asa. Tila siya ay nasa bingit ng isang bagay na mas malaki, mas masalimuot kaysa sa anumang kanyang inakala. Ang kanyang paghahanap na nagsimula bilang isang simpleng pagsubok ay tila nagbabago sa isang bagay na hindi inaasahan. Isang bagyo na siya mismo ang nagpasimula. Habang sinusuri niya ang paligid, naramdaman niya ang isang kakaibang pangangati sa kanyang mga kamay. Hindi ito isang karaniwang pangangati. Ito ay parang may bagong lakas na nag-uugat sa kanyang mga daliri, isang bagay na tila sumisibol mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Kasabay nito, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa labas ng silid, kundi mula sa loob nito. Ang hangin ay nagsimulang umikot, mas mabilis at mas mabilis, isang nakakabaliw na pag-ikot na tila hinahatak siya patungo sa sentro ng isang hindi nakikitang bagyo. Sinubukan niyang kumapit sa lupa. Ang kanyang mga daliri ay kumakaskas sa makinis na sahig, ngunit ang puwersa ay napakatindi. Ang kanyang balanse ay nawala. Ang mga bagay sa paligid, mga natumbang estante, mga naliligaw na gamit ay tila nagiging malabong mga anino habang ang buhawi ay lumalakas. Naramdaman niya ang kristal sa kanyang bulsa na umiinit ng husto, na tila tumutugon sa papalapit na kaguluhan. Ang pangangati sa kanyang mga kamay ay naging parang apoy, isang init na kumalat sa kanyang mga braso. Sa gitna ng pag-ikot, nakita niya ang kakaibang bato. Ito ay nagsimulang umilaw, hindi ng maliwanag na liwanag, kundi ng isang malamlam, malabughaw na glow na tila sumisipsip ng lahat ng enerhiya sa paligid nito. Ang liwanag na iyon ay tila nahihikayat sa direksyon ni Althea, o marahil siya ang nahihikayat patungo rito. Hindi, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa umiikot na bato. Ang kanyang katawan ay parang isang magnet na hindi mapigilan ang paghila patungo sa sentro. Naalala niya ang mga salita ng matandang manghuhula, ang paghahanap mo ay magbubukas ng mga pintuan na hindi mo pa nakikita.
Ang mga lihim na nakakulong sa loob ng sinaunang mga bagay ay magsisimulang gumalaw. Ito ba ang simula? Ang pagkawala ni Silas ay hindi isang aksidente. Ito ay isang trigger. Ang hangin ay tila huminto sandali. Ang pag-ikot ay bumagal, ngunit ang tensyon ay nanatili. Mas mabigat kaysa dati. Ang liwanag mula sa kakaibang bato ay nag-focus at isang manipis na sinag ang tumama kay Althea. Hindi ito nakakasakit. Sa halip, ito ay tila nagbubukas ng isang daanan sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, isang malaking bahagi ng kanyang isipan ang naabot ng isang baha ng mga imahe at damdamin. Nakakita siya ng mga sinaunang tanawin, mga nakalimutang kabihasnan, mga nakatagong kasunduan. Naramdaman niya ang mga damdamin ng mga taong matagal nang wala pag-asa, takot, determinasyon. Ang bato ay hindi lamang humihigop ng liwanag. Ito ay naglalaman ng mga alaala, ng kasaysayan, ng mga enerhiya na matagal nang nakalimutan at pagkatapos, ang imahe ni Silas, hindi siya nawala. Siya ay inilipat. Ang bato ay hindi lamang isang imbakan ng alaala kundi isang portal. Ang pagbagsak ay hindi lamang pagguho ng estante. Ito ay ang pagbubukas ng isang lagusan. Nang matapos ang baha ng mga pananaw, ang pag-ikot ay ganap ng tumigil. Ang silid ay nanatiling magulo. Ngunit may isang bagong katahimikan na bumalot dito. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa kaguluhan kanina. Ang kakaibang bato ay nanatiling nakapatong sa sahig. Ang malabughaw nitong glow ay bahagyang humupa, ngunit ang presensya nito ay mas matindi. Hinawakan ni Althea ang kristal sa kanyang bulsa, na ngayon ay tila kumikinang ng mas maliwanag bilang tugon sa enerhiya ng bato. Naramdaman niya ang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang pamilyar ngunit bagong pakiramdam. Hindi siya takot. Sa halip, isang malalim na pagkaunawa ang bumalot sa kanya. Ang kanyang paghahanap ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng isang bagay o paghahanap ng isang tao. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa koneksyon ng mga bagay, sa pagbubukas ng mga nakatagong lakas. Ang kanyang mga kamay ay tila mas mabigat, mas matatag. Naramdaman niya ang kakayahang kumontrol hindi lamang ang sarili niyang mga kilos kundi pati na rin ang enerhiya sa paligid niya. Ito ay isang malaking responsibilidad, ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam niya na ito ay ang kanyang kapalaran. Tumingin siya sa bato, pagkatapos ay sa direksyon kung saan tila nagsimula ang lagusan. Alam niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi natapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang pagkawala ni Silas ay isang pagkawala, ngunit ito rin ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang matuklasan ang mas malalim na misteryo, upang maunawaan ang mas malaking larawan. Sa wakas, humakbang siya patungo sa bato. Hindi para kunin ito kundi para pag-aralan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang takot ay napalitan ng tibay ng loob. Ang bawat piraso ng kaguluhan sa silid ay isang paalala ng kanyang kapangyarihan at ng kapangyarihan ng mga bagay na kanyang hinahanap. Ang kanyang paghahanap ay magiging mahaba at mapanganib, ngunit ngayon, alam niya na siya ay handa na. Ang susunod na hakbang ay hindi isang pagtakas, kundi isang pag-aasam, isang pagyakap sa hindi alam. Ang liwanag mula sa maliit na bintana ay tila nagbibigay liwanag sa isang bagong landas, isang landas
na puno ng mga misteryo na siya mismo ang gagawa ng kanyang paglalakbay. Ang huling pagtingin niya ay sa kakaibang bato, isang simbolo ng mga sinaunang kapangyarihan, at sa gitna ng kanyang puso, isang pangako ang nabuo, ang pangakong hanapin si Silas at ang pangakong maunawaan ang lahat ng ito. Ang kanyang pag-iral ay hindi na lamang simpleng pagiging buhay, ito ay naging isang misyon.